The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Amen. Good morning, Brad. Happy Friday. Good morning, Ted. Ang araw na inihintay mo at ni Chacha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Oo naman. Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko, uy, parang may kaunting... May hilo ka? Oo. Sabi ko, ops, medyo pakiramdam muna tayo. Oo. Testing, 1, 2, 3. Oo. Nung nakatayo ka naman, ops, okay. Thank you, Lord. Thank you. Sige, salamat, Brad. Hindi pa nagsisimula, magpapasalamat ka na. Ito na. Pastor Okay, Jeff. Brad, good morning. Ito na, Friday. Ano ang magandang balitang hatid mo sa amin? Sabi nga ni Manong Ted, ikaw ang aming pampakalma. Well, tapusin na natin yung issue sa yate. Ay, iba pala to. Iba pala issue to. Sorry. Teka, oo. Ano yan? Iba, sorry. Komentarista pala yon. Okay, tapusin na natin ang kwento ni Joshua. Ito po, fast forward na natin. Matanda na siya. Tapos na yung mga gyera niya. Tapos na yung mission niya sa Diyos. Turn over na niya sa susunod na henerasyon. Meron siyang farewell speech. 100 plus years old na siya. Ang sabi niya sa Josue 24:15. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino paglilingkuran nyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang ganda po na to, this is a soft invitation. Hindi to gentle suggestion. Again, ang dami niyang gyerang pinaglabanan, dami niyang miracles na experience. Sabi niya, lahat ng magagandang pangako ng Diyos, tinupad niya. So ngayon, challenge niya yung mga susunod na henerasyon at yung mga kasabayan niya, pumili kayo ngayon. This is something intentional. Hindi bukas, hindi pag ready na kayo, hindi pag malinaw na. Mamili kayo ngayon. Kung baka sinasabi niya, walang neutral sa faith. Pwede niyong piliin yung Diyos niyo beyond the river. Sabi niya, yung mga Diyos-Diyosa natin doon sa pinanggalingan nating bayan. Pwede niyong piliin yung Diyos ng mga Amorites, yung mga nalupig nating bansa. Pero sabi niya, kung ako tatanungin niyo, pupurihin ko yung Panginoon na sinasamba ko. So wala pong sakto yung faith lang. Either you're fully surrendered or hindi. Hindi pwedeng, alam mo, Diyos ko siya pag linggo. Pero pag Lunes, medyo iba na akong Diyos na sinasamba. Career muna bago Diyos, okay? Yung comfort muna bago yung obedience. Convenience over conviction. Wala pong ganon. Either He is Lord of all or not at all. Kasi po ang Diyos, sabi niya, pagka ikaw ay, ano may term doon, either hot or cold ka. Pag maligamgam, I will spit you out, sabi ng Diyos. So hindi pwedeng gray area yung faith mo, either black ka lang or white. Ganun lang po yung Diyos. Pangalawa, sabi ni Joshua, personal muna bago generational. Sabi niya, as for me and my immediate family, my household, we will serve the Lord. Hindi niya sinabing as for Israel, as for all of us. Sabi niya, minodel ko muna to, pinamana ko to sa mga anak ko, personal tong naipikita ng mga taong kasama ko sa bahay. Minsan po, kaya mahirap nating ma-share ang ating faith sa mga taong malalapit sa atin kasi sila'y nakakakita ng talagang ugali natin. 'Di ba? Paano mo madadali kasambahay mo sa simbahan? Nung pinlansya yung damit mo, hindi diretso plancha, minura mo. Okay? Yung driver mo, namali ng liko, minura mo nung namali ng waist na liko. Kaya minsan hindi sa atin nakikita yung pananampalataya natin, kaya yung mga taong direct influence natin, hindi naniniwala sa pananampalataya natin. Pero iba si Joshua. Sabi niya, na-model ko to sa pamilya ko, anak ko, sa mga tao sa paligid ko, bago ko na-model sa inyo. At pangatlo, ang pagpili po sa Diyos ay araw-araw, hindi lang siya one time, big time. Sabi niya, this day. Hindi niya sinabing nung panahon ng boss ko si Moses, hindi niya sinabing nung malakas ang pananampalataya ko, no. Choose for your life, for yourself. But today, okay, it's a daily choice of choosing God. Naniniwala yung iba sa atin, pero hindi masumusunod. Nagsisimba pero hindi fully surrendered. Alam niyo po, ang challenge lang talaga, how do we obey this God on a day-to-day, moment-by-moment basis? Hindi ko sinasabing perfection, pero at least meron pong progression. Yung mga battle mo in the past, sana naman napagtagumpayan mo na ngayon at may bagong battle tayong kinakalaban. Wala naman pong perfectong tao. Pero at least, okay, yung mga gustong baguhin ni Lord sa atin, medyo may konting laban naman na gusto natin baguhin. So gusto ko lang po kayong encourage. Saan naging routine na lang yung faith mo? Yung parang, okay na yan, pag linggo, nandito ako, pero Monday,
Kailangan kong bumalik doon sa kasalanan ko eh. Ano na yan eh, alam na this, di ba? Ano yung kailangan mong i-recommit ngayong araw na to at maghingi ng grasya ng Diyos na mapaglabanan ito araw-araw. Hindi bukas, hindi half-hearted, hindi pag-convenient, kundi it's an intentional decision. Lord, susundin ko me and my whole household. So again, Joshua 24:15. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino paglilingkuran nyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po'y manalangin at sana'y magkaroon tayo ng puso na katulad ni Joshua. Lord, ang pagsunod sa iyo ay hindi maaring trip-trip lang. Pag gusto lang, pag convenient lang, pero pagka medyo mahirap at medyo challenging, hindi na kami susunod. Lord, it's either Lord ka namin sa lahat ng bagay o wag na lang. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na to fully surrender, Lord God, ang lahat ng aming buong kaluluwa, buong puso namin at buong lakas. Tulungan mo kami, Lord God, makita ka sa bawat anggulo at bawat area ng buhay namin. Kaya, Lord, maraming nire-report itong mga kasamahan ko kasi ito yung mga tao talaga, Lord, na surrendered siguro sa ibang bagay pero pagdating sa pera, sa pagkakamal ng kapangyarihan, hindi nila masurrender sa iyo dahil may takot sila. Pag nawala na akong pera, ano na akong kwenta? Pag wala ako sa posisyon, wala na akong kwenta. So Lord, tulungan mo sila mag-rely sa iyo dahil ultimately, ikaw lamang ang aming source of security. Hindi aming posisyon sa gobyerno, hindi aming posisyon sa kung ano man, hindi pera sa bangko ang aming seguridad. Ikaw lamang ang aming seguridad, katulad ni Joshua. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito at sa biyaya po ng aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po si Brad sa kanyang patuloy na pumimisyon sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. Lord, grant us strength, restraint, fortitude, and contentment today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Restraint kasi nga minsan parang gusto mo nang sumabog. Yan, gusto mo nang kumbaga bumigay. Pero yung nga po, ang ating kailangan din. Sa tulong ni Brad Jeff, tayo po napapayapa dito po sa mga aral na ito, sincerely. Salamat na marami sa iyo, Brad. What's up? Para ngayong weekend, Brad Jeff? What's up, Brad Ted? Mamaya, 10:00, nandyan tayo sa studio para sa si ating Cheryl ay umaga na yung show, yung Perfect Morning. Sa 10:00 hanggang 11:00 tayo mamaya. Naks naman, baka makita ka pa namin dito, Pastor Jeff. Mamaya po yan, 10 a.m. Pagkatas namin ni Manong Ted. Sa 1PH naman yan, mga kapatid. Yun. Sisilip ako dyan. Oo. So Sisilip ako dyan sa ending mamaya. Oo, siya 10:00 mamaya. sana. Alright. Ikaw ang kasama ni Ma'am Cheryl mamaya, tama? Yes, Oo, 10:00. Okay. Kasi Kaming pag studio. Friday, devotion day nila. Alright. Oo. Looking forward sa iyo, Brad Jeff. Salamat na marami. At pag 4:00, Ted, ng Sabado, yung Anchor Church na ating maliit na simbahan na tinatag, ito po ay nasa online pa lang po ngayon. So, available po yan sa aking mga social media channels. Pastor Jeff, Facebook at YouTube. At meron din po yung Anchor Church PH na Facebook. Makakapanood po kayo doon tuwing 4:00 ng Sabado. Yan, Brad Ted. Alright. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again. Or see you later and we'll catch you Monday sa ating segment na The Daily Bread. Maraming salamat, Ted. Dito po yung Daily Brad. Enjoy the rest of the weekend. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!